وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الصادق الوعد الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الجزاء. اللهم لك الحمد للإسلام ولك الحمد للإيمان. اللهم اغفر لنا وتب علينا ولوالدينا ولسائر المسلمين في كل مكان. اللهم بارك لنا في هذه الليلة المباركة ونحن نجتمع إليك يا ربنا ويا خالقنا وزدنا علما. اللهم آمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah sa ating pagpapatuloy sa usapin sa mga pananampalataya sa Islam, tayo ngayon ay dadako sa panglimang haligi ng pananampalataya sa Islam. Itong haligi na ito, ang sinumang hindi maniwala ay lalabas siya sa Islam. Dahil ang paniniwala dito sa limang haligi na ito ay siyang haligi na kasama sa pananampalataya sa Allah, sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga kasulatan, at sa kanyang mga propeta. At ngayon, dadako tayo sa isang usapin na ito ang dahilan sa pinakadahilan kung bakit tayo dito sa mundo ay gumagawa ng mabuti. Dahil siguro kung wala ito, ang tao susundan niya ang kanyang sariling kagustuhan, sariling pagnanasa. Wala siyang kikilalanin na anumang sasagasain, na anumang batas. At dahil dito sa haliging ito, ang siyang ating nilalayunin sa ating buhay na makasama doon sa mga taong tunay na matagumpay. Dahil mga kapatid, ulitin ko, paulit nating sinasabi at pinaniniwalaan nito bilang mga Muslim, walang tunay na tagumpay dito sa mundo, maliban sa ang tunay na tagumpay dito sa mundo ay pananampalataya sa Allah. Sapat na ang isang tao na maniwala sa tunay na nag-iisang Diyos, isagawa, isakilos ang anumang pag-uutos niya at isabuhay ang anumang mga gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tagumpay na siya dito sa mundo. Tagumpay na panandalian at hindi permanente. Dahil ang tunay na permanente na panatilian na walang katapusan ay ang buhay sa araw ng paghuhukom. At ito ngayon ang ating usapin. Wal ba'thu ba'dal maut. Ang paglilitis sa kabilang buhay o ang magaganap pag namatay na ang isang tao dito sa sanlibutan na ito. Ang lahat ng mga relihiyon naniniwala na ang lahat ay mamamatay. Pero doon sila nagkaiba-iba kung saan patungo at ano ang mangyayari pagkatapos mamatay at lumisan ng isang tao dito sa mundong ito. Ang ibang mga pananampalataya, ang akala lang nila pagkatapos na sila ay lumisan sa mundong ito, ay mawawala na at wala ng paglilitis at tapos na ang lahat. Pero ang mga Kristiyano at mga Hudyo ay naniniwala na mayroong paglilitis sa araw ng paghukom. At ito ay pinapaniwalaan din ng mga Muslim. Ngunit ang pagkaiba ng ating paniniwala ay ito ay hinango mismo sa kung anong sinabi ng tunay na tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang pinag-iwan ng turo sa atin. Mga kapatid, pakinggan ng mabuti ang tungkol sa usapin na ito dahil isa ito sa pinakamahalaga sa ating buhay dito sa mundong ibabaw na ito. Dahil dito ay magaganap ang sinasabing ayaw at gusto mo ay lilisanin mo ang mundong ito. At hindi magsisimula ang araw ng paglilitis at paghuhukom hanggat hindi dumaan ang kahit sino sa atin.
Dumaan at nauna na ang ating mga kapatiran, kamag-anak, marahil sa ating mga mahal sa buhay at mga kamag-anak, at tayo ngayon ay nasa linya. Nasa linya kung tayo ay lilisanin na rin ang mundong ibabaw na ito. Yun nga lang, kasama ito sa mga hindi ipinagkaloob ng Allah sa atin na malaman kung kailan tayo babawian ng buhay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Katotohanan, ang tao, ang bawat isa sa kanila ay hindi nila alam ano ang magaganap sa kinaumagahan. Bukas, pinaplano natin anong gagawin natin. Sinusulat natin anong gagawin natin at iniisip. Pero bukas, sadyang mangyayari ano ang itinakda at gusto ng Allah at hindi kung ano ang gusto natin. Ang araw ng paghuhukom ay dito na ipapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagka-Diyos. Kung sinong hindi naniniwala na walang Diyos, lilipunin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bawat isa sa araw na ito. وَالْيَوْمُ الْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ أي الْبَعْثَ بِمَعْنَى الْإِخْرَاجِ. Al-ba'tha bima'na al-ikhraj, yung siya ay ilalabas o ililitaw. Ilalabas o ililitaw. Dahil maski ayaw mo, lalabas ka talaga. Katulad ng paglabas natin dito sa mundong ito. Kaya sinabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya ayuhan nas, kullukum tamutun. Kullukum tamutun kama antum aidan tastayqiduna fi yawmil ba'th. O sangkatauhan, ikasabi ni Propeta Muhammad, lahat kayo ay mamamatay sa katulad na kayo ay natutulog at muling babangon sa katulad ng inyong pagkagising. Kaya sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, al-mautu aw nawmu akhul maut. Kapatid daw, sabi ni Propeta Muhammad, ang kamatayan ay kapatid siya ng natutulog na tao. Mapalad at maswerte ang sino man sa atin na siya ay pag nagising sa kanyang tulog. Dahil yung iba, maraming natulog at doon na siya natuluyan at doon siya nagising sa kanyang libingan. Mga kapatid, ano ang usapin patungkol dito sa ikhraj? Yani, ikhrajun nas min quburihim ba'da mautihim. Yung paglitaw, paglabas ng isang tao pagkatapos na siya ay may libing. Wal qabr huna yaqulul ulama, ang kubur o ang libingan ay hindi yung libingan na nakikita natin na nailibing sa lupa. Al-qabr huna imma an yamuta fil ard wa dufina fil ard aw fil hawa aw fil ma aw fi ay shay. Ang sinasabing qabr na lahat tayo ay dadaan sa araw na kung saan tayo ay ililibing, hindi kung anong nakikita natin, dahil ito ay ang kaganapan na mangyayari na lahat ng tao ay dadaan. Lahat ng nabawian, nabigyan ng buhay. At iba-iba nga lang ang mga magaganap sa bawat isa sa atin. At hindi kung ano yung libingan akala mo. Dahil ito ay ang paglabas ng ating kaluluha sa ating mga katawan. At papasok tayo sa isang buhay na kung sawaging ay hayatul barzakiyah. Wa hayatul barzakiyah, hayatu bayna al-hayatain. Ito yung buhay sa pagitan ng dalawang buhay. Buhay dito sa mundo at ang buhay sa araw ng paghukom. At walang ligtas ang bawat isa sa atin dahil dadaan ang bawat isa doon. Hada ma yusammun fil qabr. So ibig sabihin bro, ang qabr na yung madilim o sa libingan, hindi lang yun. Yun ang nakikita natin na physical na outlook niya. Pero kung ano yun ay parang isang buhay. Buhay na mabubuhay muli
ang akala natin ay namatay na dito sa mundo. Pero mayroon silang buhay na katulad ng buhay ng tayo ay nandoon sa sinapupuno sa ating mga ina na walang tanging nakakaalam, ang Allah lang at tayo hindi natin naaalala. Ang buhay dito sa mundo, mundong ito ay siyang pagsubok at dito hindi ka makakarating sa paraiso o impyerno hanggat hindi ka duman dito sa mundo. Dahil dito ang daan patungo sa paraiso at patungo sa impyerno. So, kinakailangan ng bawat isang mananampalatayang Muslim na magkaroon siya ng tunay na takot at paghahanda sa kaganapang ito. Dahil hindi mo na sasabihin sa sarili mo na matagal pa naman yan, aantayin ko pa naman yan. Hindi bro, kasi simula na ng kahit bawat isa sa atin, pag namatay na siya, yun na ang simula ng kanyang Yaumul Qiyamah. Ang bawat isa na namatay, noon, ngayon, kahapon, isang araw, nagsimula na ang kanilang araw ng paghuhukom at paglilitis. Doon pa lang sa kanilang libingan. Wahada mu'taqidu ahlus sunna wal jamaati. At ito ang tunay na pananampalataya ng mga ahlus sunna wal jamaa na pinag-iwanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang paniniwala sa buhay pagkatapos lisanin ang mundong ito. Wahada ba'dal al-maut. Wahada thabitun fil kitab was-sunnah wa ijma'il muslimin wal ulama'il muslimin kulluhum bal al-yahud wan nasara haythu yuqirruna bi anna hunaka yawman yab'athu an-nasu fihi wa yujazawna. Correct. Ito ay nasa kitab, ang Quran, at nandun din sa katuruan na sunan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at pinagkaisahan ng lahat ng mga kamusliman sa buong mundo na ang magaganap na ito na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat isa, at ito rin ay paniniwala ng mga Hudyo at mga Kristiyano. Pero, uulitin ko, iba-iba lang ang ating pananaw o paniniwala anong magaganap. Haythu yukirruna bi anna hunaka yawman yub'athun, dahil sila ay naniniwala din na may araw at may oras na tayo ay lilitisin. Sa Quran, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi niya sa mga tao na hindi naniniwala na walang magaganap o walang paglilitis. At ito ay challenge sa kanila. Nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, za'ama alladhina kafaru allay yub'athu qul bala wa rabbi latub'athun. Qul bala wa rabbi latub'athun. Allahu Akbar. Sa suratu At-Taghabun. Pinanindigan nila o pinaniniwalaan nila o akala nila sa kanilang sarili ang mga hindi mananampalataya na sila daw ay wala ng paglilitis. Wala nang magaganap pag namatay ang tao. Wala nang araw ng paghuhukom. Mga kapatid, Kristiyano ka man, Hudyo o Muslim, dito nangangahulugan na may Diyos. Hahayaan ba niya na hindi niya lilitisin ang bawat isa na nagaganap ngayon na kung paano apiin ng bawat isa ang kanyang kapwa-tao? Hindi. وَمَا كَانَ رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ. Hindi kailanman ikaw, Muhammad, o kayo na mga mananampalataya ng inyong tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya makatarungan sa kanyang mga alipin, sa kanyang mga nilikha. Dahil may tunay na kaganapan. Qul bala, sabihin mo Muhammad, katotohanan, ang aking Panginoon, lahat tayo ay lilitisin sa araw ng paghukom. Mamamatay muli at mabubuhay muli sa katulad ng pagbigay sa atin ng buhay at sa katulad ng pag natutulog ang tao, akala niya buhay siya, pero actually kapatid yun ng kamatayan dahil hindi mo na alam anong nangyayari sa buong paligid mo, sa buong mundo mo. Maski anong gawin sa'yo, pero hindi mo alam ang nagaganap, maliban na lamang kung ikaw ay magising.
Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun." Pagkatapos nito, ay katotohanan muli kayo ay mababawian ng buhay, mamamatay. Dito sa mundong ito, sa katulad ng pagbigay ng buhay, "Thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun." At katotohanan, magaganap sa araw ng paghuhukom, sa kabilang buhay, sa buhay ng pagkalisanin ng tao ang mundong ito, yawmal qiyamati tub'athun, ay ang araw na lilitisin ang bawat isa at titindig sa kanyang tagapaglikha, na wala siyang kasama na magdidepensa sa kanya. Dito sa mundong ito, pag mayroon kang kasalanan, may magdidepensa sa iyo na attorney, bayaran mo lang ng pera, magsisinungaling yun, pwede ka pa niya mapanalo. Doon sa araw ng paghukom, katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, dahil walang tunay na makakabigay ng katarungan sa anumang ginawa mo maliban sa ano ang ginawa mong mabuti na gawain o masamang gawain, na iyon ay magaganap sa araw ng pag-hukom. Wa amma fi sunnah faja'at al-ahadith al-mutawatirah anin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ajma' al-muslimuna ala hada ijma'an qat'iyyan wa inna an-nasa sayub'athuna yawm al-qiyamah wa yulaqqawna rabbahum wa yujazuna bi'a'malihim. Allahu akbar, ya Allah. Sa sunnah ni Propeta Muhammad matatagpuan sa hadithul mutawatir, pinagkaisahan at maraming mga nabanggit na mga hadith na hindi kailanman ito nagkokontradict sa kung anong sinabi ni Propeta Muhammad. Matatagpuan ito sa Kutubus Sittah, na magaganap na sa araw ng paghukom, ang bawat isa ay mayroong siyang paglilitis sa mabuti at masama niyang ginawa. Sayub'athuna yawmal qiyamah, mga kapatid, yawmal qiyamah ay araw na kung saan titindig ang bawat isa. At maaalala ng bawat isa anong kaganapan na ginawa niya dito sa mundong ito. Sa mundong ibabaw. Itong pagtitipon na ito, mga kapatid, walang pagdududa na ito ay maaalala ng bawat isa sa atin. Makikita niya at matutunghayan niya ang magaganap na sana man lang nung nandoon ako sa mundo ay hindi ko siya napabayaan ang mga oras na hindi ko nagamit sa mabuti. Bro, pakitingin nga yung gallery dito. Mayroon ako mga screenshot. Hindi ko alam kung saan dyan makikita yung screenshot na mga climax yun, patungkol sa araw ng paghukom. Basta yung gallery, yung may mga screenshot na inano ko dyan, yung mga dalil sa Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, فَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ang sino man sa bawat isa na gawain na kanilang ginawa, nakatiting, na napakaliit na mabuti, ay matutunghayan niya sa araw ng paglilitis. Allahu Akbar. Makikita ng bawat isa sa atin ano ang magaganap at ano ang nagawa niya dito sa mundong ito. Wa may ya'mal mithqala darratin syarran yarah. At walang anumang mga gawain na napakaliit. Ano yung tawag doon sa pinakamaliit na? Ha? That's an atom, okay? English yun. Ano yung sa Tagalog? Ha? Samranaw na tungaw. Hindi, gusto ko yung ano. Kuting. 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 Kuting, Bisaya man tudong. Di ba? Hibla. Ha? Hibla. Pinaka maliit. Subhanallah, Allahu Akbar. Surut. Surut. Wallahi mga kapatid, tandaan ninyo to. Nagtatawanan lang tayo, pero kung alam lang natin ang magaganap sa ating mga libingan, sa araw na magaganap,
ang paglilitis ng Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita ng bawat isa sa araw ng paghukom, sabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Allahu Akbar. O ikaw na isang tao, hindi sinabi ng Allah na ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal ladina amanu. Sinabi niya ang bawat tao na nabigyan ng buhay, Kristiyano, Hudyo o nagtatambal o Muslim, innaka kadihun ila rabbika, katotohanan ikaw ay babangunin muli at ikaw ay babalik sa iyong tagapaglikha. Ayaw at gusto mo kung saan tayo nanggaling, nanilika ng Allah subhanahu wa ta'ala, babalik tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fatadhakkara hadha al-liqa hatta ta'mal lahu khawfan min an yaqifa bayna yaday Allahi azza wa jal yawm al-qiyamah wa laysa indaka shay. Allahu Akbar. At alamin nito, mga kapatid, tandaan nito, ang araw na ito na magaganap na tayo ay lilitisin, na kailangan bang bawat isa ay maghanda at gumawa ng mga mabubuting gawain habang kaya pa niya, habang may oras pa. Sa ganun ay para matakot siya, katakutan niya ang araw na magaganap na siya ay lilitisin ng kanyang tagapaglikha na wala siyang kasama sa kahit sino. Sa mga mahal niya sa buhay, kaibigan, kapatid, asawa, magulang, anak, indaka shay'un minal amalu salih, maliban kung ikaw ay darating na ang kasama mo ay ang iyong mabuting gawain. Ya Allah, pagkalooban kami ng mabubuting gawain at ito'y tanggapin sa amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Al-imanu bil yawmil akhir ahadu min arkanil iman sittah. Isa ito sa haligi ng Islam. Isa ito sa haligi ng pananampalataya. Yudaw al-insan al-jawabu an al-as'ilatil muhimma fi hayatihi. Wahiya, mga kapatid, al-yawmul ba'ath ba'da mamat, sa araw ng paghukom, bago pa yun magaganap, partial pa lang na mangyayari doon sa libingan na ang isang tao ay siya ay makakaranas ng napakatinding pagsubok na fitna. Ito yung ikaw ay tatanungin, ano ang nagawa mo dito sa mundong ito? Awalu shay kama yaqulu fi hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man khalaqaka lalimada khuliqta fi hadhil haya wa man rabbuk wa ma dinuk wa man hadha ar-rajul alladhi ja'aka bih. Itatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mga mungkar at nakir doon sa libingan, na itatanong sa iyo, o ikaw na isang namatay, na ilibing ka o hindi ka nailibing, o namatay ka na nasunog sa eroplano o sa dagat, kinain ng ano, papasok ka pa rin sa hayatul barzakiyah, na buhay na kung saan ang lahat ay dadaan doon. At itatanong, sino ang iyong tagapaglikha? Man rabbuk? Sinong Diyos mo? Rabbi Allah. Rabbi Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa huwa al-khaliq al-mudabbir al-hayy la yamut. Siya ang Allah, ang nagsabi sa Quran na ang pangalan niya ang Allah, ang hindi kailanman inaantok, hindi kailanman natutulog, wala siyang katulad, tunay na tagapaglikha, nagtutustos, at siya ay nandoon ang aking kaligtasan. Sa Allah lamang ang tunay na nag-isang Diyos. Ano ang iyong relihiyon? Paano mo isinabuhay ang Islam? Itatanong. Ang buhay natin, ang Islam, ang ating pag-uugali, ito yung Islam. Kaya kailangan ng isang Muslim, ang pag-uugali niya ay Islam. Ang pag-uugali niya ay Quran. At kung ano ang itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganun din itatanong sa kanya, ay man hadha ar-rajul alladhi ja'aka bi aw ma nabiyyuk. Ito ba, mga kapatid, ay hindi ito paglilitis? Wallahi paglilitis. Matinding pagsubok.
na mismo si Propeta Muhammad at walang mga propeta na maliban na pinag-iwanan nila ang kanilang pamayanan na humiling kayo sa Allah, Allahumma inni a'udhu bika min adabil qabr. Pananampalataya yan ng tunay na mga Muslim. Na ya Allah, humihiling ako ng kaligtasan mula sa iyo na sana hindi ako dumanas ng matinding pagsubok doon sa aking libingan. Lianna al-qabra hunaka fi na'im wa hunaka aidan fi adab. Doon sa araw o kung saan bawat isa mamamatay sa kanyang libingan ay may gantimpala, may ginhawa at mayroon din parusa. Dalawa lang. Hindi ka pwede na nandoon sa gitna na wala kang parusa o wala kang gantimpala. Katulad halimbawa sa araw ng paghukom, hindi mo pwede sabihin na, ya Allah, wag mo na ako papasukin sa paraiso, wag lang ako makapasok sa impyerno. Kasi kung yun, ang mangyayari, baka ihilingin ng tao doon na lang, maski doon lang ako sa gitna. La, hunaka tariqan, al-janna wan nar, fakat. Dalawa lang, ang paraiso at ang impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala na magaganap. At kayo na mga nanunood, at kayo na nagpursigi, na nag-aaral, simulat sa pool na kayo ay nag-aaral nung pumasok kayo sa Islam. O ngayon pa lang nag-aaral sa Islam, at hilingin natin sa Allah na panatilihin tayo rito mga kapatid, huwag kayong matakot at huwag kayong malungkot. Dahil mismo, pag ikaw ay namatay na kinalugdan ng Allah at mahal ng Allah, sasagot mismo ay ang mga mabubuti mong gawain. Hunaka warada fil hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na 4 na klaseng mabubuting gawain na siya mismo ang magpoprotekta sa iyo sa iyong libingan. Una ay ang iyong salah, ang iyong pagpapaterapa, ang iyong koneksyon sa iyong tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika warada fi hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu awwalu ma yus'alu al-'abdi yawm al-qiyamah as-salah. Unang itatanong sa isang tao sa araw ng paghukom ay ang kanyang salah. Doon pa lang sa libingan mo na napakadilim, magiging liwanag dahil sa iyong salah. Hindi kanya pababayaan. Magsasaksi ang bawat mga parte ng katawan mo na ikaw araw at gabi 5 beses ka na mayroon kang koneksyon sa Allah, sa iyong tagapaglikha. Na yan mismo ang pinag-utos niya na gustong-gusto niya na ginagawa ng kanyang alipin hanggat ito ay pinarating si Propeta Muhammad doon sa 7 kalangitan para lang utusan siya ng salah. Wala ng iba. Ganyan kahalaga ang salah, kapatid, sa ating buhay. Sa araw na kung saan lilitisin ng bawat isa na makikita niya ang lahat ng anuman na magaganap na hindi niya inaakala na ito na pala yung katapusan at hindi ka na pwedeng bumalik pa. Idhan, ma huwa al-iman al-maqsud al-murad bil yawm al-akhir. Ano yung iman na pananampalataya tungkol sa araw ng paghukom? Pag tinanong kayo, bilang isang Muslim, ano ito? Ha? Al-iman bil yawm al-akhir huwa al-maqsud huwa al-imanu bi kulli ma akhbara Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi wa akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito yung tunay na kumpleto na walang pagdududa na pananampalataya at paniniwala sa araw ng paghuhukom na kung ano ang lahat na sinabi ng Allah sa Quran na magaganap sa araw ng paghukom, sa kanyang kitab at kung ano rin ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut, pagkatapos ng ating paglisan sa mundong ito. Yun ang yaumul akhir. Ibig sabihin mga kapatid, magaganap talaga yun. Kaya sa iman, bikulli ma akhbar Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi natin siya nakita, hindi natin nakita itong mga nagaganap, pero ang puso ang siyang gumagalaw, o siya ang tumitibok, o siya ang naniniwala, o siya ang natatakot, o siya ang nagmamahal, o siya ang nag-aasam-asam.
Sa pagmamahal sa imanu billah, nakuha natin ang pananampalataya sa Allah. Ya Allah, saksihan kami na kami ay naniniwala sa iyong kasaksihan, sa iyong pagka-Diyos na nag-iisa. Allahumma amin. Hindi kami nagtatambal sa iyo, Ya Allah. Tanggapin kami na kami ay mamatay na naniniwala sa iyong kaisahan at masabi namin ng la ilaha illallah. Allahumma amin. Wa imanu bil malaika, yung mga anghel ng Allah. Wa kutubihi, sa kanyang mga kitab. Wa rusuli wal yawmil akhir, at yung al-qadr khairihi wa syarrihi, insyaallah sanakunu hada fil mustaqbal. Wa hukmul imanu bil yawmil akhir faridah. Mga kapatid, ang hukom o yung mamaan hukom sa Tagalog, ang hatol, okay, ang hatol sa paniniwala sa araw ng paghukom, ito ay wajib, farida, wa huwa arkanun minal iman. Dalil sa Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa bil akhirati hum yuqinun. Na sa araw ng paghukom, sila mismo ay hum yuqinun. Sila ay bakit tayo gumagawa ng kabutihan, mga kapatid? Dahil alam natin ito ay ating matutunghayan sa araw ng paghukom. Wala na. Ibig sabihin kung bakit tayo nagpapakabuti, bakit ka nagdarasal, bakit ka nagpapakain sa mga kapatid mo, bakit ka nag-aaral, bakit ka nakikinig, dahil ang bawat isa sa atin, alam natin na ang mundong ito ay lilisanin natin, anuman ang pagmamayari natin dito sa mundo, lilisanin natin ito. Bro, napaka malaking turo na sa ating buhay na sabihin mo sa sarili mo na lumabas ka sa mundong ito na walang-wala. Pero hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon, hanggang mas matanda na tayo, gusto pa natin kimkimin ang mundong ito. Samantalang pag namatay tayo, hindi mo na ito makikimkim dahil mismo ang kamay mo maggaganyan. Wala nang matitira. Maliban na lamang kung sino ang darating sa kung saan siya ay may mga mabubuting gawa na kanyang may papakita sa araw ng paghukom. Al-imanu bihi farida. Wajib ito sa bawat isa. Mga dalil sa Quran na magaganap ang araw ng paghukom. Sabi ng Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Ano nga ba itong kanilang pinagtatanong-tanong sa kanilang mga sarili? Sa araw na magaganap, sa araw ng paghukom, anil naba'il azim, ang balita na pinakakagimbal-gimbal na magaganap sa araw ng paghukom na hindi alam ng bawat isa kung siya ba ay tatanggapin ng Allah sa paraiso o siya ba ay doon sa imperno. Waliya'udhu billah. Sabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Inna yawmal fasli kana miqata. Katotohanan, ang araw na kung saan lilipunin ng bawat isa sa kanila ay magaganap na titindig ang bawat isa. Sa Suratul Maryam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Lahat sila sa araw ng paghukom, darating ang bawat isa mula sa pagkalika ng Allah kay Adan at yung sumunod sa kanyang mga anak hanggang sa ngayon, hanggang sa magunaw ang mundo, bawat isa ay titindig na mag-isa. Wala siyang kasama. Mayroong mas'ala dito na naganap. Sabi ng mga mapanlinglang na mga tao sa kanilang sarili at sa kanilang buhay, bakit pa magaganap ang araw ng paghukom na kung saan nilika nga tayo, so paano ka uli ikaw ay bubuhayin muli? At bakit doon sa araw ng paghukom ay bawat lilitisin ng bawat isa? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, nagsabi dito patungkol sa mga tao na hindi sila naniniwala sa araw ng paghukom, na sila ay labas sa Islam. Hum kuffar. Kaya ang hukom hatol sa isang tao na hindi naniniwala na walang araw ng paghukom, sila ay napapabilang sa hindi naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, na namatay sila ay kafir. Hukmul inkar, yawmul akhir, ang hukom hatol sa taong hindi naniniwala sa araw ng paghukom, ito ay pagiging kufr.
Nasabi na natin dito sa Quran na sinabi ng Allah, akala ba nila sila hindi lilitisin sa araw ng paghukom? Hindi. Lilitisin ng bawat isa, mga kapatid. Okay. Ma yashmalul iman bil yawmil akhir. Ano yung kabuuan na magaganap sa araw ng paghukom? Palagay nyo. Kabuuan na magaganap sa araw ng paghukom. Mga kapatid, yashmilu al-imanu bil yawmil akhir jami'i ma akhbar Allah subhanahu wa ta'ala. Ang magaganap at pananampalataya na paniniwala natin sa araw ng paghukom na magaganap ay ang lahat na kung anong sinabi ng Allah sa Quran. Isipin nyo, ang mga ayat talata sa Quran, nag-uugnay ito sa araw ng paghukom. Nag-uugnay ito sa araw na kung saan tayo ay lilitisin ng bawat isa sa atin. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar wal ya'udhu billah. Subhanallah. What is now the connection between you are glorifying Allah subhanahu wa ta'ala and you are praising Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagkalika. Luwalhati sa iyo, ya Allah, sa paglikha ng mga kalangitan at mga kalupaan at ang pagpalit ng araw sa gabi. At ito ay mga tanda sa iyo, aming tagapaglikha. Pagkatapos humihiling ka sa bandang huli, nasasabihin mo na ikaw ay Rabbana faqina adhaban nar. Ya Allah, kami ay iligtas sa araw na paghukom. O doon siya nagliliyab na hapoy. Nar. Anong ugnayan yun? Bro, ang ugnayan niya, sabi ng mga pantas, itong mundong ito na nandirito tayo, na dapat wag nating sayangin ang bawat segundo at oras na ito na gamitin natin sa pagpuri pagluwalhati sa Allah. Dahil ang mga tao na naging pabaya sa pagpuri pagluwalhati sa Allah ay dahil sila ay lalo silang nangingibabaw na nakalimutan nilang Allah dahil sa pagmamahal sa mundong ito. At pagmamahal sa pera na sobrang sobra. Lahat naman tayo talaga nagmamahal ng pera eh. Sinasabi nila ng mukhang pera? Ha? Lahat? Oo. Pero, kailangan ang Muslim nandun siya sa gitna. Yakunu ba'dal maut. Pagkatapos ng mamatay ng isang tao, wa fitnatil qabr, ang kaganapan na mangyayari sa matinding pagsubok doon sa qabr sa ating libingan. Wa na'imuhu wa adabuhu, ang mga biyaya. Ya Allah, may biyaya sa libingan, meron. Wallahi mga kapatid, aywan ko. Kayo rin ba nakaranas minsan na sabi niyo sa sarili niyo, ano kaya kung ngayon ako mamamatay? Hindi niyo rin minsan naisip? Isipin niyo yun minsan, bro. Isipin niyo ngayon na, o paglabas natin, mababawian tayo ng buhay. Kasi wallahi hindi natin panghahawakan ng buhay natin. Ayaw pa natin lisanin ang mundong ito. Masyado pa tayong nilinlang ng ating sarili sa mundong ito. Wa amma man taga wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Ang sino mang sila ay sumobra, lumabas sa guhit, gumawa ng mga haram, naging pabaya sa pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, at dahil sa nangibabawang pagmamahal sa mundo. Mga kapatid, ito ang dalil sa Quran na mas mahalin natin ang araw ng paghukom. Hindi ang mundong ito. Dahil anumang pagmamahal mo sa mundong ito, wallahi lilisanin mo sa ayaw at gusto mo. Dahil mangyayari ang itinakdang oras. Maski gusto mo na ikaw ay manatili dito, magiging ikaw ay lilisanin mo. Ang problema kasi mga kapatid, ang buhay natin dito sa mundo, alam mo, halos lahat ng mga bagay ay kumukupas. Ang tao kumukupas. Nangihina ang bawat isa. Pero dalawang bagay, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang hindi lang tumatanda at hindi kumukupas. At nananatili ito sa tao. Subhanallah. Mahada al-ithnain.
Una mga kapatid ay hubbud dunya. Ang kabataan, ang tigulang matanda, sila lahat ay nagmamahal sa mundo na hindi yan tumatanda. Kaya may makikita ka na matanda na may sakit na, hindi pa niya maalala ang akhira, ang sasabihin pa niya na mamamatay na babawian na ng buhay, sabi niya sa mga anak niya, magpagaling kayong mag-aral. Pagpapakabait kayo, sana matapos mo na yung bahay mo na ginagawa mo. Bakit hindi ka pa nakabili ng kotse? Mamamatay na, pagmamahal sa mundo. Na ayaw pa natin lisanin ang mundong ito. La ilaha, huwag niyo pabayaan ang negosyo. Correct yan bro. Nakita ko na yun sa pelikula, na yung huwag mo pabayaan ang negosyo natin, ka malulugi tayo. Wallahi, wa thumma wallahi, kalugian dito sa mundo ay ang isang tao na nagparami sa mundo na hindi nagamit sa akhirah. Puros nagamit sa kamunduhan. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Sabi ng Allah, nagpalinlang at nagpasira na sa inyo ang pagdadami ng gusto ng dagdag, ng marami. Ano marami? Lahat. Kamil, kullu. Gusto ng tao, ayaw lang ng isa. Gusto natin, hanggat kayo ay bibisita kayo sa inyong mga libingan. Kasi bro, sa libingan, bisita ka lang doon. Bisita na parusa o bisita na ito ay biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nafkhis sur, ibig sabihin sa araw ng paghukom na yasmilu yawmil akhir ay ang magaganap din doon sa pag-ihip ng trompeta sa araw ng paghukom. Wal ba'ath, yung tayo ay lilitisin at tayo ay magigising ang bawat isa sa atin sa ating mga libingan. Sa araw ng paghukom, ang bawat isa nung una, ngayon, hanggang kailan, mangyayari ang mundong ito ay magiging patag lahat. Mananawagan ng Allah, manil mulkil yawm, lillahil wahidil qahhar. Sino ngayon ang may kapangyarihan? Sino ngayon ang natitira? Malakal maut, ikaw na malakal maut na binigyan ko na walang awa sa kahit sinong gustong na mamatay na dumating ang oras. Ngayon, sino pa ang natitira dito sa mundong ito na siya pa ay may buhay pa? Sa mga anghel, sa mga hayop, sa mga engkanto at mga tao, ay ya Rabbi, wala nang natitira maliban sa ikaw at ako. Sabi ng Allah, ngayon bawian mo ang buhay mo. At pag sabi ng malakal maut na sabi ng Allah na bawian mo ang buhay mo, doon niya mararamdaman na magkakaroon siya ng awa. Kasi nung nabubuhay siya na para pumaslam o kumitil ng mga buhay ng bata, babae, kahit sino, wala siyang awa, wala siyang habag. Yun ang ibinigay ng Allah. Pero pag siya, sa oras na siya ay kukuhanan niya ang kanyang sarili ng buhay, doon niya mararamdaman ang kanyang paano nahirapan, paano dumaan ng lungkot at takot ang mga taong tinanggalan niya ng buhay. Mga kapatid, arkan yawmul ba'ath fil yawmil akhirah khamsa. Sabi ng mga pantas, una ay ang al-maut. Wal maut hada alladhi nahnu natakallamu fihi. Sabi nga ni Ali bin Abi Talib, ang kamatayan ay ang parang tayo ay tulog na nananaginip. Pag nagising ka doon sa libingan mo at ikaw ay mabubuhay muli, doon mo sasabihin na namatay na pala ako. Hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan iaakyat ang ating mga kaluluwa sa kalangitan. Kung kinalugdan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipapasulat ang iyong mga pangalan doon sa mga pangalan ng mga tao na sila ay tagumpay sa mundo, lalo na sa araw ng paghukom. Dahil kinatakutan nila ang Allah. Dahil isinagawa nila ang Islam. Dahil nangibabaw ang akhirah kaysa sa mundong ito. Mga tao na hindi nailibing ang kanilang mga pangalan, na naiguhit dito sa kasaysayan ng mundo, na makikita mo na kung paano nila isinuko ang mundo na wala silang pagmamahal. Akhirah na nandoon ang kanilang tunay na layunin. Al-walba'ath wal-hashr wal-hawd. Sa araw ng paghukom, mangyayari din yung kung saan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ay siya ay lilitisin ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa awan niya na hindi niya mapigilan ng sarili niya sa habag at awan niya sa kanyang mga tagasunod, siya ay magpapatira pa. At sasabihan siya ng anghel na ikaw ay bumangon na, O Muhammad, fas'al fatushfa. Anong hilingin mo at igagawad sa iyo ng iyong tagapaglikha. At sasabihin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah, Ya Rabbi, ummati, ummati. Allahu Akbar. Tignan niyo ang pagmamahal ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Gusto ko, sabi ni Propeta Muhammad, ang aking mga umma. Ya Allah, iligtas ang aking mga umma. Sabi sa riwaya sa hadith, lahat ng iyong mga umma, papasukin mo sa paraiso. Kunin mo sila lahat. Gusto ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat ng kanyang mga umma, papapasukin sa paraiso. Pero sasabihin sa kanya, hindi lahat. Kasi makikita mo sa mga taong yan, ang mga nagdidilim at umiitim ang kanilang mga mukha, maski sila ay umma mo, hindi sila kabilang sa'yo. Bakit? Sugo ng Allah, dahil sila ay gumawa ng mga pabago sa reliyong Islam. Sumobra sa pagmamahal mo, sa katulad ng pagmamahal ng mga Kristiyano kay Isa ibn Maryam, na ginawa na nilang Diyos. Ikaw, hindi ka nila ginawang Diyos, pero ang tinuring nila sa'yo ay parang, minsan pa sila ay humihiling sa'yo na, Ya Muhammad, Ya Ali, Ya Fatima. Nagsishirk sila, o gumagawa sila ng pabago sa mga gawain sa pabago sa reliyong Islam. At hindi mo sila makakasama, usugo ng Allah. Allahumma ja'alna min ahli sunnati wal jama'ah. Allahumma amin. Wal haud, doon sa unang pagpasok sa paraiso, mga kapatid, ay al-haud. Ito yung tubig na ipinagkalublam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano tawag doon? Yung may tubig doon sa ilalim? Balon? Hindi batos, batis. Bukal. Sa amin na paridi tawag doon. Basta yung may may tubig, whale, whale. Balon. Doon. Ang bawat isa sa bawat papasok pa lang sa paraiso, igagawad sa kanila ay papainumin sila ng haudu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam na pag ikaw ay nakainom, kailanman ay hindi ka mauuhaw sa buong buhay mo sa paraiso. Allahumma inna nas'aluka an ij'alna min haula'il ahlil jannah. Allahumma amin. Wal hisab, magaganap ang anong ginawa ng kabayaran ng bawat isa. Kabayaran sa araw ng paghukom. Kanina nabanggit ko sa inyo na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kailanman hindi siya nagiging makatuwiran o hindi siya magiging patas sa kanyang mga alipin. Lahat ng bawat isa, sa magkakaibigan, sa mag-aasawa, ina, ama, sa kanilang mga anak, sa kapitbahay, kahit sino, ano pa kaya kung ikaw ay pinaslang mo ang maraming tao? Pinahirapan mo ang mga bata, mga babae. Ano pa kung ikaw ay kinuha mo ang hindi mo pagmamayari? Ano nang ibabayad mo sa araw ng paghukom, mga kapatid? Wallahi, titindig ang bawat isa, lilitisin. Hanggat nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wala nang matitira sa gawain mong mabuti dahil na ibigay mo na lahat doon sa mga tao na sila ay tinanggalan mo ng karapatan at inapi mo ang kanilang mga pagmamayari at kinuha mo ang kanilang mga pagmamayari. Katulad dyan ang nilibak mo, katulad dyan ang pinaslang mo, katulad dyan yung kinuha mo ang kanyang pera, lupa o hindi ka nagbayad sa kanya ng utang, o lahat ng anumang uri ng panlilinlang sa kapwa-tao. Lilitisin niya sa araw ng paghukom. Wallahi, hindi ko ito makalimutan. Lagi sinasabi ng lola ko, Ya Allah, tanggapin siya sa paraiso. Oh, wata, sabar ka dun. Panamo ka na dunya na mas malapan mo ka na alungan amore. Oh, aking apo, anak ko, magtimpi ka. Magtimpi kayo. Yan ang turo ng nanay ko. Bakit? Kung dito sa mundong ito ay gusto natin yumaman, ang tunay na dapat pag gusto natin magpayaman ay doon sa araw ng paghukom. Okay lang na lumugar ka. Gusto nila kunin ang lupa mo, pera mo, ipagtanggol mo. Kung ayaw pa rin nila, sige, importante sa araw ng paghukom, mayroon kang masasabi na, Ya Allah, sa akin man yan, Ya Allah. Hindi ka natutulog, Ya Allah. Hindi ba, aking Panginoon, ikaw ay makatuwiran? Ngayon, nasaan ang hustisya? Wallahi, mga kapatid, araw na tunay na pagsisisi na magaganap sa araw na walang
Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Araw na kung saan darating ang bawat isa na hindi makakapagbigay sa kanila ng mabuti ang anumang mga kanilang pera, kayamanan, pamilya, maliban kung sino ang darating na ang kanilang mga puso ay tunay na busilak na nagmamahal para sa Allah. Busilak na puso. Totoo na puro na puso. Na yan ang bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng magaganap din al-jazaa'ul muwazinin. Allahu Akbar. Ang gantimpala na timbangan sa araw ng pag-ukom. Araw na kung saan titimbangin ang mabuti mong gawain at masama mong gawain. Faman thaqulat mawazinu faman thaqulat mawazinu mada? Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ang sino man ang naging mabigat ang kanyang mga mabubuting gawain, pananampalataya, pagmamahal sa Allah, nagpautang siya para sa Allah, ang buhay niya ay inialay niya para sa Allah, nagtiis siya para sa Allah sa mga anumang pagsubok dito sa mundo, yun ang mga mabibigat na gawain na siya ay bibigyan ng Allah ng tunay na habag at awa at pagmamahal. Radiya. Radiya ish? Ma ma'na radiya? Radiya bima'na anna Allah radiyallahu anhum wa radu'an. Kinalugdan sila ng Allah. Dahil mag-isa lang sila at kahit nasaan sila ay naalala nila ang kanilang tagapaglikha. Wasyafa'ah. Ish ma ma'na syafa'ah? Syafa'ah mga kapatid ay ang pamamagitan. Mamamamagitan ang hafid ng Quran, mamamamagitan ng mga mujahidin na namatay sa larangan ng Islam, mamamagitan din ng mga mu'min sa kanyang kapwang mu'min na mananampalataya sa araw ng paghukom. At subhanallah, nabanggit sa isang hadith na kung saan mamamagitan itong isang, hindi natin siya pwedeng tawaging dahil hindi naman siya nakita ni Propeta at hindi niya nakita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero siya ay makakapagbigay ng mamamagitan ng 100 tao na mga mananampalataya. Dahil sa kanyang pagmamahal sa magulang, si Uwais bin Amir al-Qarni. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Umar, Ya Ali, pag nakita niyo humiling kayo sa kanya na kayo ay bigyan ng Allah ng habag. Dahil ang kanyang mga panalangin ay tanggap ng Allah. At siya at ako ay magkasama sa paraiso. At dahil doon, dahil sa pagmamahal sa magulang. Asyafa ang mga kapatid, ang magkakapatiran tayo? Oo. Maari. At totoo at magaganap. Batid nyo ba ang isang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na magaganap sa araw ng paghukom ng dalawang magkaibigan? Oh bro, nandito ka pala. Oh, bakit malumbay ang mukha mo? Anong problema? Bro, hindi ko na kasi inaasahan ito pang gawain ko. Wala na. Isa lang ang natitira mabuti kong gawain. Kaya sayo na lang ito. Dahil wala na akong chance na ako'y tanggapin sa paraiso. Nung ibigay niya ang kanyang mabuting gawain para doon sa kanyang kapatid, sabi ng Allah, ikaw nagkaroon ng habag sa kapwa mo tao. Ako pa kaya na nagbibigay ng habag? Kayong dalawa pumasok sa paraiso. Allahu Akbar. Ya Allah, tanggapin kami sa paraiso. Mga kapatid, saksi ang Allah tayo lahat. Sana itong pagtitipon natin, magtipon-tipon tayo lipunin tayo ng Allah sa paraiso. Allahumma amin. Wallahi, ito lang talaga ang ating sariling ninanais kung bakit tayo nagsasakripisyo, busy tayo, gusto natin matulog, mayroon pa tayong gustong gawin, makamundong bagay, pero nangingibabaw ito. Ang ating pagtitipon dito. Was-sirat. Ano yung sirat? Mga kapatid, sa araw ng paghukom, ang sirat na kung saan ang may mabuting gawain at may masamang gawain. Bawat isa sa araw ng paghukom, sa tindi ng araw, na ang bawat isa ay mararanasan niya. Pagkatapos doon, makakakita ka ng madilim na hindi mo alam kung saan ka papunta dahil sa kadiliman. At sa mga naririnig mo na katakot-takot at pangamba sa buhay mo at hindi mo na alam kung saan. Pero magbibigay ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga kaligtasan sa mga tao na sila doon sa sirat ay maililigtas sa araw na kung saan ang bawat isa
ay papasok at dadaan doon sa sirat. Hada huwa sirat al-mustaqim, ang daan na tunay na ito ay totoo na diretso para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal jannatu wan nar, at ang paraiso at ang impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, itong al-iman bil yawmil akhir, ito ang karamihan na kung bakit tayo dito sa mundo ay nandirito dahil para sa ating mga mabubuting gawain. Nalilitisin tayo. Ano pa ang mga pahirap na pinagdadaanan ng bawat isa kung mayroon naman siyang paniniwala at siya ay tigid na naninindigan na sa araw ng paghukom ay magaganap ang mga itong paglilitis na ito. Sabi dito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naghayag sa Quran. Hum laha amilun, lakad kunta fi ghaflatin min hadha, fakashafna anka ghita'aka, fabasaruka al-yawma hadid. Allahu Akbar, ito para lang yung kamatayan na mangyayari. Ang kanilang mga puso, namatay na dito sa pagmamahal namatay na sa pagmamahal sa Allah. At sa araw na yaon na kung sila ibabawian na ng buhay, walahum a'malu min duni dhalika hum laha amilun, ano ang mga nagawa nila na kabutihan at siya ang kanilang matutunghayan. Hum laha amilun, sa kanilang mga gawain, lagad kunta fi ghaflatin an hada, dahil ikaw ay naging pabaya nung ikaw ay malakas pa at buhay pa at nasa tamang edad ka pa o ano man yun. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sa araw na ngayon na ikaw ay babawian ng buhay, fakashafna. Mga kapatid, ang taong mamamatay na nababawian ng buhay, ayon dito sa tafsir dito ng mga pantas, doble ang makikita niya. Makikita niya ang hindi nakikita ng lahat ng nandun sa paligid niya. Bubuksan sa iyo ng Allah ang hindi nakikita ng kahit sino. Fabasaruka al-yawmal hadid, sa araw na ito, ang iyong mata ay lalagpas. Dahil mga kapatid, sa pag ang tao namatay pala, pag nung tayo nilikha, si Adan, alayhi salatu wasalam, saan nanggaling yung binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ng buhay sa kanya? Mula sa ulo, hanggang dito, mabuti dito sa ilong niya, kaya't siya ay nagkabahing, di ba? Tapos, pagkabahing niya, nagsabi siya na alhamdulillah. Pero, pag ang bawat isa sa atin, na namatay o mamamatay pa lang, unang mamamatay na aalis ang kaluluha mo ay magmumula sa paa. Kaya pala sa amin, yung mga matatanda, unang, kung sasabihin nila, patay na ba yung matanda? Patay na ba yan? Unang hawakan nila yung paa kung malamig na. Alam mo, ang ganda ng sinabi doon ng ibang mga pantas. Mauuna ang paa, mga kapatid. Bakit mauuna ang paa? Dahil yung paa, mauuna siya para hindi na siya makalakad, makatakbo o magsisi na pumunta pa sa masjid o sa haram o kahit saan sa paggawa ng kabutihan. Dahil oras na siya ay tatanggalan ng kaluluha. At bubuksan sa kanyang mata ang anghel ng kamatayan na makikita niya kung siya ay mabuti, napakabuting anghel ang kanyang makikita. Kaya wallahi mga kapatid, totoo yan. Ang lahat ng bagong malapit ng mamatay, titingin yan. Maniningin lang muna yan. At naalala ko, yung kuya ko, dati kasama natin dito, minsan pumupunta dito sa atin, bro, naalala niyo? Nung siya ay namatay sa Magka, nasa hospital, papunta na ako ng Magka dahil sabi nila, nag-react na yung puso niya na parang nagkaroon uli ng parang ano ba tawag doon yung hindi yung puso niya parang huminto na nagbigay na ng sign ng cardiac arrest at bubuhayin pa nila muli, pero nag-decide ang doktor na sabi nila hindi na siya pag nag cardiac arrest hindi na namin bubuhayin
kasi wala ng chance. Hindi na kaya. Nawala ng oxygen, nagkaroon ng clot ang kanyang utak, tapos wala na rin. Kaya ang nangyari sa kuya ko, nung papunta ko doon, at ilang oras mamamatay siya, tumingin siya. Binuksan ang kanyang mata. At lahat ng mamamatay. Tandaan niyo mga kapatid, kung may mamamatay na makikita kayo, saksiyan niyo at puntahan niyo. Wallahi, kahit anong nararamdaman niya, titingin yan kasi doon lalabas ang kaluluwa at susundan niya kung saan, kung sino yung makikita niyang anghel ng kamatayan. Yan din yung tatay ko, Ustad, na tumitingin din sa taas. Oh, lahat. At Quran yan, pinatunayan yan mismo ng Quran. Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, mga kapatid, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, at dito tayo hinto. Sabi ng Allah, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Allahu Akbar. Sila yaong sasabihin nila na ang aming tagapaglikha at ang aming Panginoon, Rabbunallah, ang Allah. Kaya mga kapatid, ang isang namamatay, sabi ng hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ipadama sa kanya o iparinig sa kanya, ipaalaala nyo sa kanya ang kanyang tagapaglikha. Sabihin sa kanya ang la ilaha illallah. Kaya sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang huling masabi niya ang la ilaha illallah, tanggap siya sa paraiso. Sasabihin ng mga anghel sa kanya, innalladhina qalu rabbunallah, na sila yaong na lagi nagsasabi ng la ilaha illallah, gumagawa ng mga mabubuting gawain, pagsunod sa Islam, pagmamahal kay propeta, thumma istaqamu, at isinabuhay ito. Ito ang punto rito bro, isinabuhay ang Islam. Tatanazzalu alayhimul malaika, sa oras na yun na sila ibabawian ng buhay, bababa ang mga anghel ng kamatayan. Tatanazzalu alayhimul malaika, at sasabihin ng mga malaika, alla takhafu, huwag kang matakot. Wallahi mga kapatid, pasalamat kayo, mas pasalamat tayo sa Allah na hindi tayo dumadaan ng pagkatakot. Dahil may mga tao na ang sakit nila ay nervyos. Kunting madinig lang nila na yung hindi nila mapigilan ang puso nila na bilis-bilis na, namumutla na, natatakot na. Wala yun, yung takot na yun doon sa oras na ikaw ay mamamatay na. Manmanan nyo bro, minsan may pinsan ako, may kamag-anak, pumunta ako sa ospital, pero nakakarinig pala, nakakaramdam. Nung paghawa ko sa kanya, nagpakilala ko sa kanya, naggalaw yung naggalaw yung katawan pero nakaano siya eh. Anong nilalagay dito? Yung hindi distros, yung kwan. Yung hose, yung tubo talaga dyan. Yun lang oxygen, yun lang hinihinga niya, yung sa puso niya. Tanggalin mo yun, mamamatay na yun. Bro, subhanallah, naisip ko, alhamdulillah nakakagalaw tayo. Kasi sa oras na yun, sa oras na babawian ka na ng buhay. Tapos sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala dun sa taong yun, la takhafu, wala tahzanu. Huwag kang matakot at huwag kang maging malumbay. Anong pagiging malumbay, bro? Yung malulungkot. Kasi ang namamatay, halo-halo ang feelings na nangyayari. Nandyan yung takot, nandyan yung pangamba, at nandyan din yung sinasabing pagkanyang lungkot na lilisanin si asawa. Ustad, bakit si asawa sinabi mo? Oh, sige. Lilisanin ng magulang. Lilisanin ng mga anak. Lilisanin ng kotse. Lilisanin ng kapangyarihan. Sino ba namang hindi malulungkot? Eh, buhay ka pa nga kung tanggalin sa'yo yung mga ano yun. Ipaglalaban mo yun eh. Kahit saan sila pumunta, talagang makikipaglaban ka. Sa oras na yun, paano ka makikipaglaban? Wala na.
Qala rabbirji'un. Ya Allah, ngayon dumating na pala yung kamatayan ko. Ya Allah, buhayin muli ako. Bigyan pa ako ng chance para mabuhay muli. A'malu saliha, ako gagawa uli ng mga gawaing mabubuti para sa iyo. Wala, huli ng lahat. Katulad ni Firaun, nung namatay na, nung alam na niya na wala na siyang chance, nalunod na siya sa dagat. Sabi ng anghel ng kamatayan ni Jibril sa kanya, Al-ana, ngayon, maniniwala ka na ngayon na nakita mo na yung kamatayan mo. So wala na. Abang may oras pa tayo mga kapatid, wallahi ito sinasabi ko sa sarili ko. Tayong lahat, abang may oras pa tayo, gamitin natin ito. Sa kabutihan, pananalig sa Allah, pagbasa ng Quran. Ang pagbasa ng Quran, kayo ng mga nagtitiis na magbasa ng Quran, na nahihirapan sila, yan sa araw ng paghukom ay magsasaksiyan sa inyo. At ang inyong pakikinig ng mga aralin sa Islam, ito ang pagkain ng ating puso. Ito ang buhay ng ating puso. Ito ang ugnayan natin sa Allah. Dahil pag nawala na ito, may oras na pag namatay na yung tao, doon pa lang niya maisip, sana nakagawa ako. Anong sana? Wala na, huli na ang lahat. So subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka